Ohayo! Ohayo! Happy New Year! Oh hi, good morning! Ito po ay yung ganap namin noong January 1. Pumunta po kami magpapamilya sa isang temple. Malapit lang po sa bahay namin. Siguro mga 10 minutes by car lang. At kasama po namin yung anak ni Hapon na panganay. Ang tradition po dito sa Japan, pag unang araw ng taon or January 1 ay pumupunta po sila ng temple or jinja para magpasalamat at humingi na rin ng gabay para sa bagong taon. Kaya kami, every year, pag andito kami sa Japan, pumupunta po kami ng jinja or temple. Hindi po katulad sa atin na pag sa Pilipinas ay magsisimba ka tapos may misa. Dito po sa Japan, pupunta lang po sila ng temple at ganyan po yung mga ginagawa nila. Dito marami po silang jinja or temple na pwedeng puntahan. May maliliit, may malalaki. Yung napuntahan po namin ay maliit lang po itong jinja na to or temple. Pag doon ka pumunta sa mga malalaking temple, asahan mo na marami yung pila at maraming tao. Siksikan kumbaga. Yung itong pinupuntahan namin every year is malapit lang sa amin, tsaka kaunti lang yung tao. Kaya iwas tayo sa pagod, iwas sa aksaya ng oras. Pero dahil maliit nga lang itong temple na pinupuntahan namin, wala sila yung tinatawag yung nagtitinda ng mga pagkain or yatay ang tawag sa kanila. Pag every New Year kasi, meron silang tradition din na sa labas o sa loob ng temple ay may nagtitinda ng mga pagkain, iba-ibang pagkain. Kaya sabi namin, punta na lang kami sa malaking temple pero ang pupuntahan namin ay hindi temple kundi yung pagkain. Yun yung aming pupuntahan para makapag-enjoy naman yung mga bata sa mga pagkain. At yung unang binili ni Rio ay yakisoba or bihon pa sa atin. Kailang malalaki yung kanyang noodles. Masarap siya. Tapos si Hapon naman hotdog. Natawa pa nga ako dyan kay Hapon kasi trying hard siya maglagay ng mustard tsaka ketchup. Walang nalabas. Bakit? Kasi may takip yung mustard at tsaka ketchup. Natawa tuloy yung staff sa kanya. At yan ay potato chips ba yan? Yan, masarap yan ang binili ni Machang. At dahil maraming tao, wala kaming maupuan talaga na lamesa. Kaya sa gilid-gilid na yun kung saan na kami nakaupo. At dyan na kami kumain. Yung binili pala ni Hapon is takoyaki. Hindi siya masarap kasi parang hindi masyadong crunchy yung hindi masyadong lutong yung pagkakaluto sa kanya. Kaya isa lang yung natikman ko dyan. Halos ako nga wala akong nakain dyan kasi ikot ako ng ikot. Bibili sana ako ng mga pagkain. Kaya lang, nako, umano yung pagiging kuripot ko. Lumabas yung pagiging kuripot ko. Ang mahal kasi ng mga pagkain. Yan, umikot ako dyan. Sabi ko, bili muna ako ng mga pagkain na kakainin natin. Naku, wala akong nabili kasi sobrang mahal naman kasi. Yung gusto kong kainin, hindi na ako bumili. Ang binili ko na lang yung gustong kainin ng mga anak ko, tsaka ni Hapon, tsaka yung atin niya. Yan, yung choco banana na yan. Hulaan niyo po kung magkano. Kung sa atin siguro is 180 pesos yung isa. Saan ka pa? At dyan, nag-aantay kami kasi may bibilin si Rio na pagkain na famous daw ngayon sa Tokyo. Yan yun, yung 100 yen. Ang isa niyaan is 500 yen. 100 yen yung nakalagay sa tatak niya, pero yung price niya ay 500 yen. Diba ang mahal? Ano siya, para siyang pancake na nilagyan siya ng cheese. Eh, ang haba ng pila nito. Siguro mga 30 minutes din sila nag-antay bago mabigyan yan. 3 yung binili namin. At pagkatapos, umuwi na kami at kinain na nila sa sasakyan. At nag-bye-bye na rin kami sa kanilang ate. Masarap daw pero hindi naman humaba yung cheese. Kaya ako gutom na rin ako. Kaya pag uwi ko ng bahay, kumain ako ng kanin. Diba? Kanin is life para kay tendera. Kaya hanggang dito na lang po. Salamat. Bye!